So guys, magandang gabi. Nagbabalik tayo para sa Duterte, para sa Pilipinas. So panoorin natin yung sinasabi ni Congressman Erice about doon sa war on drugs noon kontra ngayon. So, kagaya ng sinasabi niya, paano mo maipagkukumpara kung wala namang ginagawa ang gobyerno about kung paano lalabanan ng droga? Di ba? So panoorin natin. Mas effective yung kay Pangulong Duterte kaysa ngayon. Eh, wala namang policy. Ano bang ginagawa tungkol sa ano? So, wala naman eh. Wala naman, di ba? Kaya nga, ibig sabihin, paano may kukumpara yung wala sa meron? Dati merong policy. Sa tingin ko, mali yun dahil may mga tinatamaan na inosente. Eh ngayon, wala tinatamaan ang inosente, pero marami naman ang delikadong buhay na dahil sa pagdami at paglaganap ng krimen at drugs dito sa ating bansa. Kasi ito, alam naman ng lahat at kahit po ordinaryong Pilipino, ramdam ito. Kasi sinabi nyo na yun tungkol sa war on drugs. Alam natin na nung nakaraang administrasyon, mas naging ligtas ang bawat Pilipino. Yan ay fact. Hindi po yan pwedeng pagkailan. Dahil Pilipino magsasabi sa ating lahat na noong time na yun, maaari ka makalabas ng ligtas. Tama. Eto, dahil lang ito. So para sa akin, totoo yan. Kasi doon sa lugar namin, bago ka makalabas doon sa pinakakalsada, hindi ka pwedeng maglakad doon ng madaling araw. Na, alam mo na, kasi bago ka makalabas, ang tayong dadaanan mga tambay na gumagawa ng ano. Pero nung umuwi ako, tapos madaling araw, lumabas ako kasama ko yung kapatid ko. Sabi ko sa kapatid ko, bakit nawala na yung mga tambay dito? Wala na kuya, natakot na kasi natakot kay Duterte nag-alisan. So wala na ganong yung holdapan or something like that. Wala na, as in, tumahimik yung lugar, naging safe yung lugar, kahit madaling araw nakakalabas ka na walang nangyayari sa'yo. Kasi noon, kahit nasasakyan ka, pag talagang nakatsyempo ka ng mga drogista at kriminal na talagang walang takot sa batas, haharangin ka mismo. Wala kang choice. Diba? Kundi ibigay kung ano meron sa'yo kaysa buhay maging kapalit. Pero nung naging si presidente na si PRRD, lahat yun nagkawalaan na takot. Naging safe ang lugar. So kahit madaling araw, bumalik kami, madaling araw, walang problema. Posible kang makapaglakad sa tabi ng kalsada, papunta sa inyo nang walang gagalaw sa'yo. Kasi nga, napaka-safe nung lugar na yun. Nung panahon na yun. Kasi nga, takot ang mga drogista sa mga sa gobyerno mismo. Takot ang mga drogista sa gobyerno kaya sila mismo ang kusa ng umaalis sa lugar nila. Kasi pag nalantad sila, drogista sila at mga hindi gumagawa ng di maganda, panigurado. Kulong o kaya alam mo na, patay ka pag lumaban ka, ganun talaga. O ginusto mo yan, deserve mo talaga yan. Di ba? So yun yung pagkakaiba noon. Napaka-safe talaga, as in napaka-safe. Para sa akin sa mga hindi safe, yung nagsasabing hindi safe, malamang mga kakamping yun. 100% ang mga kakamping, yan yung mga kontra talaga sa kahit na anong pulisiya ng gobyerno, lalong-lalo na kapag hindi sila yung nakaupo. Di ba? Pero nung sila nakaupo, 85,000 sa loob ng 6 years ang mga namatay na mga karamihan doon na inosente na biktima ng mga drogista at kriminal. Na lahat yun, karamihan ng mga suspect doon ay mga drug user. 85,000 sa loob ng 6 na taon. Can you imagine? 1,400 o 1,200 something namamatay kada buwan. 40 person namamatay kada araw. Hindi simpleng hindi simpleng kamatayan. Ang problema pa, karamihan sa namamatay, mga inosente. At yung iba pa doon, mga kabataang musmos na wala pang buwang sa mundo, na ni-rape na, pinatay pa. Yun yung pinakamasaklap. At nangyayari yan ulit ngayon. Hindi mo pagkakailayan. Kahit sabihin ni DLG Support na ligtas na ngayon, hindi niya masasabing, hindi niya pwedeng pangatawanan yung sinasabi niya dahil nangyari sa Toledo, Cebu, 2 musmos ang namatay doon na biktima ng mga drogista. Di ba? So ibig sabihin, bumabalik na naman sila. Kasi talamak na naman ang droga, pero sinasabi ng DILG, mas safe, mas konti ang droga, sa bibig lang nila. Pero sa komunidad, alam na mga mamamayan doon na kung gaano kalaganap uli ang droga. Kahit doon sa amin ngayon, alam na rin kung gaano katalamak na naman yung droga. So, magkaiba talaga yung si PRRD ng kulan. Kasi talagang ang pinoprotektahan yung mga inosente at yung law-abiding citizen. No? Laban dun sa mga drogista at kriminal. Pero kagaya ng sinasabi ko na kahit nasabihin natin perfect yung war on drugs ni PRRD, ang mga kamping lang talaga ang pangunahing kumukontra. Kasi nga hindi sila yung nakaupo. Ang gusto kasi nila, sila yung makaupo. No? Pero kung sila naman yung nakaupo, ang kawawa naman yung mga inosente, yung mga sumusunod sa batas. Yun naman ang kadalasan nabibiktima ng mga drogista. Sila yung namamatay sa panahon ng mga kamping na may 85,000 namatay sa loob ng 6 na taon. Hindi yung biro. Pero nag-file ba sila about doon sa pagkamatay ng mga yun na genocide? Di ba? Doon sa leader nila? Hindi, kasi sila nakaupo eh.
Di ba? Pero nung time na si PRRD na, ang intention ni PRRD, kung tutusin, wala namang mapapala si PRRD dito eh. Wala siyang mapapala kahit na i-ano niya yung war on drugs. Anong mapapala ng pamilya niya? Magkakaroon pa siya ng kalaban. Pero dahil nga sa pagmamahal niya sa taong bayan na huwag mabiktima ng mga durugista at kriminal, kaya nga dineclared yung war on drugs para protektahan ang mga simpleng mamamayan kahit kayong mga kakamping kayo. Di ba? Tahimik kayo noon nung kayo nakaupo na may namatay ng mga 85,000 at karamihang namamatay doon ay mga pawang, mga inosente na biktima ng mga durugista at kriminal. Di ba? Hindi kayo nagsasalita kasi kayo nakaupo eh. Pero nung time na ni PRRD, ang ginagawa ni PRRD ay proteksyonan ng taong bayan at mamamayan, yung mga inosenteng mamamayan. Pero ang ginagawa nyo, pinipolitika nyo dahil ang gusto nyo, kayo na naman ang mamuno na kahit kailan hindi kayo makakabalik. Dahil talaga ang totoong salot sa bansa natin, kaya wala tayong pag-unlad. Kayo. Kasi ang gusto nyo, kayo lang magaling kahit puro kapalpakan naman yung pinagagawa nyo. Kaya nyo magsinungaling para manira ang tao, para masabi lang na mabuti kayo at baka sakaling makabalik kayo sa pwesto. At hindi na mangyayari yan dahil hindi na tanga ang taong bayan para maniwala sa inyo. Ganun lang kasimple yun. Diba? Ang lakas na loob yung questionin yung mga namatay doon sa war on drugs sa PRRD. Pero yung sarili nyo na may namatay na 85,000 sa loob ng panunungkulan nyo, wala kayong ginawa, tahimik kayo. Kasi kayo yung nakaupo. No? Pero nung panahon ni PRRD na siyang nakaupo, ginawa niya ang lahat para proteksyonan yung mga inosenteng mamamayan laban sa mga durugista at kriminal. Pero anong ginawa nyo? Pinulitikan nyo. Kumbaga, ang intention nyo talaga is makabalik lang sa pamunuan, ipalit yung nanay yung isa ring boba. Di ba? Ganyan kayo kawalang hiya. Di ba? So, can you imagine? 85,000 lang namatay noon. Pero wala kayong kinaso kay Pinoy, wala kayong ano. Kasi kayo nakaupo. Di ba? Yung pag-upo ni PRRD, sino mga namatay? Yung mga durugista at kriminal na pumatay noong panahon na kayo ang nanungkulan. Di ba? So, sino ang dapat mas mabuhay? Siyempre, dapat mas mabuhay yung mga inosente, yung mga sumusunod sa batas. Kaya sino dapat ang tamang manungkulan sa bansa para maprotektahan ng mamamayan at magkaroon ng pag-asenso ang bansa? Siyempre, hindi kayo mga dilawan na politiko. Kasi magaling lang kayo, manira, pero pagdating sa aksyon, totoong pagmamahal sa bayan, wala kayo noon. Nasa mga Duterte yung totoong malasakit. Yung tapang nila na pinapakita, ginagawa nila yun para protektahan ang mga mamamayan laban sa mga durugista, kriminal. Ganun lang kasimple yun. Peace. Para sa Duterte Pilipinas,